papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Biyernes, Biyernes mahalaga po sa atin, sa komunidad ng Quiapo, sapagkat tayo'y umaasa sa dakilang awa, sa kanyang kahabagan, sa kanyang kapatawaran sa atin. Ipinipresenta, inilalahad natin, itinataas po natin ang lahat ng mga petisyon, kahilingan, intensyon na galing sa pinakaloob ng ating pagkatao. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kami naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin, tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng mga magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pandigma
Ang iba'y mangangabayo at ang iba namay lakad na mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa libo-libo at sa 50. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng ulibo, at paalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang 10 bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa, pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sayo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo iyong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Alleluia, 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 Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan.
Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinapatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang iskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nang sasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin bang mas madali lalo? Ang sabihin sa paralatiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at tumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupang anak ng tao may karapatang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalihin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang nanggilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong Biyernes na mahalaga sa ating komunidad, dito sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Dala-dala po natin ang mga saloobin, ang mga pinakamalalim na kahilingan. Yun din naman ang ating iniisip o isinasapuso araw-araw. Ngayon ay nagtitiwala tayo. Tayo'y umaasa sa Kanya. Lalong-lalo na dumidilim na naman. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos. Ang nakikita ko po ay unang Samuel at Ebanghelyo ni San Marcos. Intindihin natin ang Diyos. Hindi ba tayo'y nakikipag-ugnayan? Gusto natin siyang kaibiganin? Gusto nating mahalin ang Panginoon? Pues, kung meron kang sinisinta o iniirog, kung nagmamahal ka, ayaw mo masaktan. Gusto mong paligayahin yung siyang minamahal mo, hindi ba? Ang pinaka mababang tugon natin ay hindi dapat saktan. Sa ating unang pagbasa, nagdamdam ang Diyos. Ika nga ay yung saloobin naman ng Diyos, kung pwedeng lumuha ang Diyos. Ang puso niya ay nahati, nabiyak, sapagkat ano gusto ng bayang Israel? Tingnan mo yung mga kapitbahay natin. Ganyan tayo, nainggit na naman, di ba? May mga hari sila. Di ba? Basta may mga hari. Ang ganda ng mga seremonya nila. Tapos, meron pa mga dekorasyon, maraming mga burloloy. Yung kanilang mga seremonya, dapat ganun din tayo. Ba't wala tayong ganyan? Paano naman kami? Paano naman tayo? Ano naramdaman ng Diyos? Kasi ang Israel humihingi ng hari.
Ano ang sabi kasi nangatwiran si Samuel, tayo'y nabubuhay, umaasa sa Panginoon. Siya ang ating hari, siya ang ating namumuno sa atin. Ako'y hindi karapat-dapat na kasangkapan. Sabi ng mga tao, hindi. Gusto namin yung mga makukulay. Kami rin, merong di mga pwesto. Sa kareng, tamo yung mga uniforme nila at palasyo nila, yung mga karwahe nila, yung mga hukbo nila, yung mga armas nila. Dapat ganun din tayo. Ano sabi? Ano sa loobin? Iniisip lang ng tao, mga bongga, mga pasiklab, mga pasabog, mga pasindak, pampagulat. Ano sabi ng Panginoon? Samuel, hindi ikaw ang tinalikdan nila, kundi ako. Ayaw nila akong maging hari nila. Narinig niyo yung sinabi ng Diyos? Ang tinanggihan, hindi ikaw, kundi ako. Ayaw ng bayang Israel na maghari ako sa kanila. Sa dulo na lang, dahil sa kakulitan nila, gagawin nila at gusto nila eh. Bigyan mo sila ng hari. Gusto mo. Kung ano gusto nila, ibigay mo na lang. Pero, sinaktan nila ang Diyos. Masakit yun, ha? Natanggihan ka na ba? Ayaw na namin sa'yo. Papalitan ka na namin. Ayaw namin maging hari ka. Pipili kami ng hari namin. Hindi alam ang damdamin ng Diyos. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, nagpagaling po ng paralitiko ang ating Panginoon sa Kristo. At sinabi niya doon sa paralitiko, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Ito na naman. May mga eskriba. Mga eskriba ito, ha? Mga matatalino. Mga dalubhasa sa batas. Mga nag-aral ukol sa mga bagay sa Diyos. Sabi nila, hindi ba Diyos lamang ang makakapagpatawad, wala nang iba? Alam nyo, minsan yung mga matatalino, nakakulong sa kanilang ideya. Sarado. Matalino kami, ha? Naabot namin yung pinakamataas na dunong, ha? Kami ang magaling. Diyos lamang ang makakapagpatawad. Ano yung punto ni Jesus? Ang Diyos, pwede niyang, yung kanyang kapangyarihang magpatawad, pwede niyang ibigay sa iba. Hindi ba? Nasa yung kapangyarihan, pwede mong ibigay, ipagkatiwala. Kaya nga sinabi ni Jesus, upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may karapatang magpatawad ng kasalanan. Ano ba mas madaling sabihin? Patawarin ang iyong kasalanan o tumindig ka dyan. Kunin mo ang iyong banig at lumakad ka na. Yun ang ginawa ng paralitiko. Naggagalaw siya, ba? Hindi na siya paralisado. Tumindig na siya. Ito po mga kaibigan, kung gusto natin mapalapit sa Diyos, yung kagustuhan, yung ikaliligaya ng ating sinisinta, ang ating prioridad, pinaka-minimum, hindi natin sasaktan. Ating unang pagbasa, sinaktan ang damdamin ng Panginoon. Ayaw namin sa iyo. Gusto namin yung mga seremonya ng mga hari, katulad ng mga kapitbahay. Ayaw namin sa iyo. Sa Ebanghelyo naman, itong aming alam, itong aming
kaisipan na hindi mababago. Diyos lamang ang makakapagpatawad. Wala nang eksepsyon. Sinabi ni Jesus, mali yan. Ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan maging Diyos, pwede niyang ibigay sa iba. Katulad ko, pari ako. Makasalanan ako. Pwede akong magbigay ng absolusyon. Pagpapatawad. Maganda sa ating ebanghelyo, yung 4 na katao na binaba mula sa bubong ang paralisadong tao, ang taong paralitiko. Sinabi ni Jesus, napakalaki ng inyong pananampalataya. Yan ang nagbibigay ligaya kay Jesus. Biro mo, nagmalasakit para sa taong ito. Na yung puso ni Jesus, kakaiba ito. Kaya nagpagaling siya. Sinabi, nung nakita niya kung gaano kalaki, di ba kadalasan nagagalit si Jesus, ang liliit naman ng pananampalataya ninyo. Dito, nung nakita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, ibig sabihin yung pagmamalasakit, yung pagsasakripisyo, para gumaling lang. At alam nila na Jesus magpapatawad, magpapagaling. Sige po. Hayaan natin ang Diyos maging Diyos. Ang damdamin ng Diyos ay pakaingatan natin. Huwag po natin saktan siya upang mahalin siya. Yung ikaliligaya, ikalulugod, ikasisiya niya, at hindi yung magpapaluha sa Kanya. Pagnilayan po natin yan sa tulong ni Maria ni San Jose. Nawa po ang ating mga gawain ay para sa ikalulugod ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Minamahal ko mga kapatid, puno ng tiwala tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo. Tugon po natin, Ama, buhayin mo kaming muli. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang simbahan naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo, na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae, naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinahangad kundi kagalingan. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang ibinigay sa amin ng iyong anak. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas natin ang trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay,
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mo kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming may alay. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanay mo'y dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa ulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalong-lalo na si Monsignor Norberto Habos, lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawan nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala ng mga pangalan sa binyag. Naglang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niya sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Pinipintuho ka namin, mahal mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, minarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.